Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1241. Malaking kwintas ng pawis ang bumaba mula sa noo ni Master Ladenburg. Naging maputi ang mukha niya. Siya ay magiging patay kung hindi siya gumanti sa oras. Pumunta para sa kanya. Salakayin mo siya. Panipi. Gayunpaman, nakita niya ang katawan ng kanyang anak na lalaki sa sahig, at nakita niya ang mga numero na nasa tabi niya. Nagbigay ng order si Master Ladenburg. Hey! Sa palagay mo maaari mo akong talunin dahil marami kang tao. Panipi. Nag-shock si Jackie at tumingin kay Daniela. Mangyaring magpatuloy na kumain. Iwanan mo lang ang mga vermin na ito sa akin. Panipi. Matapos niyang sabihin iyon, sinaksak niya ang kanyang paa at sumugod patungo sa mga kalalakihan. Okay. Isang ngiti ang nagting sa labi ni Daniela. Pinuno ng init ang kanyang dibdib. Talagang sinabi sa kanya ni Jackie na manatiling ilagay. Tila na ang tao ay tunay na nag-aalaga sa kanya. Ang mga nakakatakot na tunog ng pakikipaglaban ay lumalabas. Marami sa mga nakainan ay natakot at tumalon ng diretso mula sa ikalawang palapag sa takot na mapunta sa cacophony. Ang mga kalalakihan mula sa pamilyang Ladenburg ay walang tugma para kay Jackie. Sa isang flash, lahat sila ay bumagsak sa sahig, ang mga dibdib ay hindi na nag-iikot. Batang Master Jackie, ikaw napakalakas mo. Ang batang master na si Mac ay nagkunwari upang malaman ang tungkol sa sitwasyon at walang tigil na dumating upang suriin ang eksena. Masungit siyang nasisiyahan nang makita niya ang mga katawan sa sahig, gayunpaman, hinailan niya ang isang maskara ng pagkalito. Malakas ka. Ang master ng pamilyang Ladenburg ay ang pinakamalakas na manlalaban sa ating lungsod. Hindi ko naisip na mabilis mo siyang talunin. Panipi. Binigyan siya ni Jackie ng isang hindi kapani-paniwala na hitsura at itinago ang kanyang taybak. Maaari ba kitang pag-abala upang linisin ang mga bangkay dito? Hindi isang problema. Ako ay nasa iyong serbisyo, batang master puti. Panipi. Agad na inutusan niyang Master Mac ang kanyang mga subordinate na limasin ang mga katawan. Matagal na siyang naghihintay sa araw na iyon, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na gawin ito hanggang noon. Iyon ay naramdaman. Lumakad si Jackie at umupo sa tabi ni Daniela. Hindi sa palagay ko may makagambala sa amin ngayon. Matapos niyang sabihin iyon, kinuha ni Jackie ang malaking swig sa labas ng bote ng alak. Si Daniela ay panloob na hindi nagsasalita nang makita siyang umiinom na parang walang bukas. Hindi ka lamang maaaring uminom ng ganyan, Jackie, dali-dali siyang paalalahanan. Ito ay alak ng unggoy. Hindi ito regular na alkohol. Hindi mo ito maiinom sa ganoong paraan kahit na mayroon kang isang mataas na pagpapaubaya sa alkohol. Ito ay lubos na makapangyarihan, at kahit na ang mga martial artist ay madaling lasing dito. Panipi. Dito, tumahimik si Daniela bago siya magpapatuloy, bukod, ang mga tao lamang nalasing na ito ng 2 beses o 3 beses bago mag-inumin ng higit pa dahil ang kanilang mga katawan ay nababagay dito. Ngunit kahit na noon, hindi lamang nila ito magal. Tiyak na lasing ka kung hindi mo pa ito nalasing. Panipi. Walang paraan. Ito ba ay malakas? Panipi. Si Jackie ay panloob na hindi nagsasalita. Wala siyang naramdaman at naisip lamang na ito ay mabuting alak. Hindi siya masyadong nagmamalasakit ng payo ni Daniela na uminom ito ng dahan-dahan, ngunit hindi niya inisip na ang alak na ito ay gagawa ng kahit martial artist, lasing. Gayunpaman, pinaghihinalaan niya ang mga salita ni Daniela. Ang iba ay maaaring lasing dahil mas mababa ang kanilang pagpapaubaya sa alkohol. Ang kanyang ay natural na mataas. Ngumiti siya at sumagot, huwag kang mag-alala. Alam ko ang aking sariling limitasyon. Hindi na ako uminom kapag nahihilo ako. Panipi. Oo. Okay nun. Gusto ko lang sabihin sa iyo dahil binabagsak mo ito. Panipi. Nag-alok si Daniela ng isang ngiti ng wan at sinaksak ang ilang mga gulay para kay Jackie. Kumain ka. Ang restoran ng hotel na ito ay may magandang pagkain. Panipi. Ang batang master na si Mac, na nag-aayos ng mga katawan ay may clear at ang lugar ay may tid, napansin ang kanyang kilos kay Jackie. Ano ang isang maswerteng tao, upang maihatid ng isang magandang babae? Kabanata 1242. Ang dalawa ay nagpatuloy sa pag-aliw sa alak, nadama ni Jackie ang kanyang mga kalamnan na nakaka-relax habang umiinom siya mula sa bote. Makalipas ang ilang sandali, nalinas na ang lugar. Ang mga sirang mesa at upuan ay lahat ay naka-carpeted. Gayunpaman, walang paraan upang ayusin ang mga nakanganga na mga slashes sa mga dingding at sahig para sa oras. Sa kabutihang palad, si Jackie ay kinokontrol ang kanyang lakas sa panahon ng laban. Ang hotel ay maaaring ganap na nawasak kung hindi man. Matapos uminom ng ilang sandali, nadama ni Jackie ang kanyang ulo na lumalakas.
Ito ay ilang alak. Wala akong naramdaman ngayon, ngunit nahihilo na ako ngayon. Panipi. Ang mukha ni Jackie ay nawala lahat. Malinaw niyang tinitigan ang mga perpektong tampok ni Daniela, na para bang hinayla siya sa kanila. Kailangan niyang aminin na mas mahaba ang pagtingin niya sa kanya, ang prettier na tila. Hindi nakakagulat na maraming mga batang masters ng mga pamilya ng anino ang nais na korte siya. Mabagal bumagsak. Sinabi ko na lang sa iyo ngayon, hindi ba? Ang mga taong umiinom nito sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi masyadong maaaring tumagal. At hindi mo ako pinaniwalaan. Panipi. Nahiya si Daniela kay Jackie na nakatitig sa kanya. Ibinagsak niya ang kanyang baba, ang kanyang puso ay tumusok. Hindi pa siya nakaranas ng pakiramdam na ganito. Sa oras na itinaas niya ang kanyang ulo, nakita niya na si Jackie ay nadulas na sa mesa. Tila na ang alkohol ay sa wakas ay nagtrabaho sa kanyang system. Jeez, lasing na siya. Panipi. Hindi alam ni Daniela kung tatawa o umiyak sa lasing na estado ni Jackie. Naglakad siya nang may nakangiting-ngiti sa kanyang mukha, itinaas siya. Hayaan mo, Jackie. Lasing ka. Panipi. Sinuportahan niya si Jackie sa hagdan. Hindi ako lasing. Maaari akong kumuha ng higit pa sa masarap na alak. Panipi. Ang pagsasalita ni Jackie ay nadulas. Huwag alalahanin. Dadalhin lang kita. Panipi. Sa hagdanan, pinalo ni Daniela si Jackie sa kanyang likuran at bumaba pababa. Mabigat siya, ngunit madali siyang dalhin para kay Daniela, na nasa rurok ng katayuan ng demigod. Ibinabalang niya si Jackie noong nasa concert sila. Bigyan mo ako ng 2 silid mangyaring. Sinabi niya sa kawani. Ang magandang babae sa concert ay tumingin sa kanilang dalawa. Ang aking paghingi ng tawad, miss, ngunit 1 silid lamang ang naiwan mula noong huli na, sagot niya, nakangiti. Isa. Nang marinig niya ito, iginuhit ni Daniela ang kanyang mga browser. Maliwanag na siya ay nasa isang problema. Gayunpaman, tiningnan niya si Jackie sa tabi niya at sinabing, fine. Kukunin ko ang silid. Panipi. Matapos siyang magbayad, suportado ni Daniela si Jackie at umakyat sa gusali. Kabanata 1243. Si Master Mac ay mabilis ding nakarating sa hotel ng kanyang pamilya. Tumungo siya sa concierge upang hanapin ang kanyang unggoy na alak. Gayunpaman, nagalit siya pagkatapos maghanap ng ilang sandali. Agad niyang tinawag ang kanyang anak. Nasaan ang aking alak? Mayroong 3 bote nito. Bakit isa lang ang naiwan? Panipi. Ang batang master na si Mac ay nag-proffer ng isang ngiti nang marinig niya iyon. Nagbigay ako ng 2 bote ng alak sa 2 sa aming mga customer. Galit na galit si Master Mac kaya halos mag-spewed siya ng dugo nang marinig niya ito. Ang alak na iyon ay napakahalaga na hindi niya maaaring dalhin ang kanyang sarili upang uminom ito, subalit ang kanyang anak na lalaki ay ibinigay lamang ito sa mga customer. Kahit na pinahintulutan niya ang mga customer na uminom ito, dapat na hindi sila nagbabayad ng isang malaking halaga ng pera para dito, ibinigay ito tulad nito. Nakakakuha ka ba ng isang sipa na nakikita akong nagagalit? Iyon ang aking mga mahalagang pag-aari na pinanatili ko sa loob ng maraming taon. At ibinigay mo lang ito sa ibang tao. Panipi. Malinaw si Master Mac. Binaril niya ang kanyang anak na bagyo. Ikaw ay walang utang na loob na baboy. Ang batang Master Mac ay nagbigay ng isang mapait na ngiti. Hindi mo lang ako makakusahan doon, ama, paliwanag niya na walang magawa. Pupurihin mo ako kung alam mo ang mga pangyayari, at iisipin mo na ang pagbibigay ng 2 bote ng alak ay sulit. Sulit. Galit na galit si Master Mac kaya hindi siya nagsasalita. Fine. Ipaliwanag ang lahat sa akin, Shahaft. Tingnan natin kung paano ito maaaring maging sulit. Kung sa tingin ko kung hindi, bibigyan kita ng 2 mahirap na slaps. Huwag isipin na ililigtas ko ang iyong dignidad. Panipi. Ang batang Master Mac ay panloob na hindi nagsasalita. Mayroon kaming 2 napakahalagang mga numero na bumisita sa amin sa hapunan, ama, paliwanag niya. Ang isa sa kanila ay ang pangatlong anak na babae ng pamilyang Cabello. Ang iba pang batang master ng puting pamilya. Hey! Tinulungan nila kaming patayin ang mga mandirigma ng pamilyang Ladenburg, at ngayon ang teritoryo ng pamilyang Ladenburg ay sa amin. Inutusan ko na ang aming mga kalalakihan na hawakan ang pagkuha. Sa palagay mo ba ay sulit na ibigay ang 2 bote ng alak sa kanila ngayon? Panipi. Ano? Si Master Mac ay kumuha ng isang matalim na paggamit ng hininga matapos niyang marinig ito. Seryoso ka ba? Kaya sinasabi mo na si Master Ladenburg at ang kanyang mga tauhan ay patay na. Excited na sinabi niya. Kung iyon ang kaso, ang pagbibigay sa 2 bote ng alak ay ang pinakamahusay na posibleng palitan. Oo, ang batang Miss Cabello at yung Master White ay nasa paligid pa rin. Kailangan kong uminom kasama nila para lamang makita ang kanilang mga mukha ng kaunti. Panipi. Si Master Mac ay labis na nasasabik.
Ang galit sa kanyang ekspresyon ay matagal nang nawala, at sa lugar nito, mayroong purong kasiyahan. Nawala na sila. Wala ka ng pagkakataon na uminom kasama nila. Panipi. Ngumiti ang batang Master Mac. Maswerte kami. Ito ay nangyari na ang batang master na si Ladenburg ay umiinom sa itaas nang makita niya ang pangatlong anak na babae ng pamilyang Cabello, at hindi niya maiwasang magkaroon ng maruming hangarin sa kanya. Ang kapwa ay pinarusahan ang buong pamilyang Ladenburg hanggang sa kamatayan. Panipi. Napakaganda nito. Sa ganitong paraan, walang maglakas loob na mapang-api ang pamilyang Mac sa lungsod na ito. Panipi. Biglang nag-flash ang pananabik sa mga tampok ni Master Mac. Ito ay isang awa. Ang ikatlong batang babae na si Cabello ay sikat sa kanyang kagandahan. Hindi marami ang maaaring umasa na makipagkompetensya laban sa kanya. Masarap sana kung maaari ko ring makita ang isang sulyap sa kanya. Hindi ko pa nakuha ang pagkakataong makita siya mismo. Panipi. Hindi niya alam na dinala ni Daniela si Jackie sa silid. Inilapag niya ang pintuan na malapit sa kanyang paa at suportado si Jackie sa kama. Ngunit tulad ng paghinga niya ng isang buntong hininga nang sila ay nasa paanan ng kama, si Jackie ay bumagsak ng diretso sa kutson. Siya ay hindi matatag sa kanyang mga paa, kaya nahulog siya kasama niya at nakarating sa itaas ng kanyang katawan. Ang gwapong visage ni Jackie ay nasa harap niya. Ang kanyang puso ay tumulo laban sa kanyang dibdib, at ang nerbiyos ay pumalakpak sa kanyang mga ugat. Tubig. Gusto ko ng tubig. Panipi. Si Jackie ay nakaramdam ng labis na uhaw at nagsasalita ng makapal. Sige. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Panipi. Inalog ni Daniela ang sarili sa kanyang pandama at bumangon ng mabilis, nagbuhos ng tubig sa isang tasa para kay Jackie. Tinulungan niya siyang uminom ng tubig bago ilagay ito sa mesa ng kama. Pagkatapos ay napansin niya na si Jackie ay patay na natutulog sa kama. Walang paraan. Natutulog na siya. Panipi. Hindi maipaliwanag ni Daniela kung bakit napuno ng isang pagkabigo ang kanyang dibdib sa paningin ng kanyang natutulog na figure. Naligo si Daniela matapos na alisin ang sapatos ni Jackie, pagkatapos ay inayos niya ang sarili sa kama sa tabi niya. Lalo siyang lumaki habang pinag-aralan niya ang kanyang mukha. Natulog siya, ngunit ito ang unang pagkakataon na nagsisinungaling siya sa tabi ng isang tao sa buong buhay niya. Bukod dito, siya ay isang lalaking gusto niya. Paano siya hindi kinakabahan? Hindi niya ito napagtanto kung pek ko siya, di ba? Mabilis, isang mapangahas na pag-iisip ang lumipad sa ulo ni Daniela. Pagkatapos ay hindi na niya matulungan ang sarili. Itinaas niya ang sarili sa kanyang mga palad at gumapang upang siya ay nakasandal kay Jackie, pagkatapos ay hinalikan niya ito sa pisngi. Mabilis siyang bumagsak pagkatapos ng halik na iyon, hindi wasto ang kanyang puso. Sobrang kinakabahan siya na maaaring mamatay siya. Ay ito ba ang aking unang halik? Naramdaman ni Daniela na parang ang kanyang puso ay malapit nang sumabog sa kanyang ribcage. Hindi pa siya naging matapang sa buong buhay niya dati. Gayunpaman, mabilis niyang naisip na hindi ito binibilang-bilang kanyang unang halik. Isang direktang halik lamang ang mabibilang, kaya ang halik na iyon ay hindi mabibilang. Matapos niyang isipin ito, isinandal muli ni Daniela ang katawan ni Jackie, ang kanyang tingin ay lumilipat patungo sa kanyang mga labi. Matapos ang labis na pagsasaalang-alang, pinapalakpakan niya ang kanyang mga ngipin, suportado ang kanyang sarili sa kanyang mga palad, at nagtanim ng halik sa kanyang mga labi. Kumalat ang init sa buong katawan niya matapos na halikan siya. Binigyan niya ang unang halik sa isang taong gusto niya. Ang aking unang halik ay kinuha mo, bulong niya habang nakatingin kay Jackie. May pananagutan ka sa akin ngayon. Matapos niyang sabihin iyon, siya ay bumalik at sa wakas ay ipinikit ang kanyang mga mata. Dahan-dahan, dumulas din siya sa pagtulog. Sa oras na siya ay nagising, ang langit ay maliwanag. Nagising siya ng 2 o 3 minuto nang basag din ni Jackie ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang nakarehistro na siya ay nasa isang kakaibang silid, at huminga ng hininga. Nang makita niya si Daniela sa tabi niya, siya ay ganap na stupefied. Ako natutulog ako sa parehong kama tulad mo kagabi. Bumagsak si Jackie nang makita niya si Daniela, na nakasuot ng nightgown. Hindi niya naisip na siya ay lasing. Bukod, wala siyang paggunita sa kung paano siya nakarating doon. Tama iyon. May isang kama lamang dito, kaya syempre, ibinahagi namin ito. Panipi. Mabilis na umupo si Daniela at pinatay ang kanyang ulo. Ang kanyang mga pisngi ay nagninangas ng pula na mukhang sila ay parang malapit na silang mag-apoy. Hindi walang paraan. Kami hindi namin ginawa iyon ng tama. Panipi. Hindi nagsalita si Jackie. Kung siya ay nakatulog kay Daniela habang siya ay lasing, magiging mahirap. Kabanata 1244. Naligo si Daniela matapos natanggalin ang sapatos ni Jackie, pagkatapos ay inayos niya ang sarili sa kama sa tabi. Siya, lalo siyang lumaki habang pinag-aralan niya ang kanyang mukha.
Natulog siya, ngunit ito ang unang pagkakataon na nagsisinungaling siya sa tabi ng isang tao sa buong buhay niya. Bukod dito, siya ay isang lalaking gusto niya. Paano siya hindi kinakabahan? Hindi niya ito mapagtanto kung pekko siya, di ba? Mabilis, isang mapangahas na pag-iisip na lumipad sa ulo ni Daniela. Pagkatapos ay hindi na niya matulungan ang sarili. Itinaas niya ang sarili sa kanyang mga palad at gumapang. Kaya't siya ay nakasandal kay Jackie, pagkatapos ay hinalikan niya ito sa pisngi. Mabilis siyang bumagsak pagkatapos ng halik na iyon, hindi wasto ang kanyang puso. Sobrang kinakabahan siya. Maaari siyang mamatay. Ay ito ang aking unang halik. Naramdaman ni Daniela na parang ang kanyang puso ay malapit nang sumabog sa kanyang ribcage. Hindi pa siya naging ganito. Matapang sa lahat ng kanyang buong buhay dati. Gayunpaman, mabilis niyang naisip na hindi ito binibilang-bilang kanyang unang halik. Isang direktang halik lamang ang gagawin. Bilangin, upang ang halik na iyon ay hindi binibilang. Matapos niyang isipin ito, isinandal muli ni Daniela ang katawan ni Jackie, ang kanyang tingin ay lumilipat papunta sa kanya. Labi. Matapos ang labis na pagsasaalang-alang, pinapalakpakan niya ang kanyang mga ngipin, suportado ang kanyang sarili sa kanyang mga palad, at nagtanim ng halik sa kanyang mga labi. Kumalat ang init sa buong katawan niya matapos na halikan siya. Binigyan niya ang unang halik niya. Isang taong gusto niya. Ang aking unang halik ay kinuha mo, bulong niya habang nakatingin kay Jackie. Pananagutan ka. Para sa akin ngayon. Panipi. Matapos niyang sabihin iyon, siya ay bumalik at sa wakas ay ipinikit ang kanyang mga mata. Dahan-dahan, siya. Nadulas din sa pagtulog. Sa oras na siya ay nagising, ang langit ay maliwanag. Nagising siya ng 2 o 3 minuto nang basag din ni Jackie ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siya. Nakarehistro na siya ay nasa isang kakaibang silid, at huminga ng hininga. Nang makita niya si Daniela sa tabi niya, siya ay ganap na stupefied. Ay natutulog ako sa parehong kama tulad mo kagabi. Bumagsak si Jackie nang makita niya si Daniela, na nakasuot ng nightgown. Hindi niya naisip na siya ay lasing. Bukod, wala siyang paggunita sa kung paano siya nakarating doon. Tama na, may isang kama lamang dito, kaya syempre, nagbahagi kami. Panipi. Mabilis na umupo si Daniela at pinatay ang kanyang ulo. Ang kanyang mga pisngi ay nag-aapoy ng labis. Mukhang malapit na silang mahuli. Hindi walang paraan. Kami ay hindi ba ginawa iyon ng tama? Hindi nagsalita si Jackie. Kung siya ay nakatulog kay Daniela habang siya ay lasing, magiging problema ito. Kabanata 1245. Si Daniela ay natigilan, at biglang may masamang pag-iisip na nasa isip niya. Ang panunukso ay maaaring maging isang magandang ideya sa ilalim ng gayong mga kalagayan, upang makita kung paano magiging reaksyon si Jackie. Matapos magplano ng masamang ideya, sadyang tumango si Daniela sa kanyang ulo at nagsalita ng isang magkakaibang tono, "Ako ang iyong babae ngayon. Ikaw, kailangan mong maging responsable para sa akin." Panipi. Ano ang, walang paraan, talaga? Pareho ba kaming panipi? Si Jackie ay nakatali sa dila. Para sa isang beses hindi niya alam kung ano ang gagawin. Paano niya ipaliwanag sa kanyang asawa sa oras na ito? Ang bedhit ay kahit na marumi na pula kagabi, at kinailangan kong hilingin sa kasambahay na baguhin ang sheet. Kumilos katulad ng isang barbarian, hindi rin alam kung paano magagamot ang isang ginang. Inalam ni Daniela sa isang mas malabog na tinig. Naging malabo ang isip ni Jackie. Ang kanyang ulo ay naghuhumindig at umiikot. Hindi niya inaasahan ang kanyang sarili na gumawa ng ganoong bagay kay Daniela pagkatapos niyang lasing. Ilang sandali si Jackie bago siya magreaksyon. Bakit hindi ka nakakakuha ng dagdag na silid? Bukod, lasing ako, bakit hindi mo ako itinulak palayo? Tumingin siya kay Daniela, walang magawa. Bumagsak kaagad ang mukha ni Daniela nang maramdaman niya ang isang pahiwatig sa mukha ni Jackie. Ngayon ano, Jackie, hindi ko inaasahan na ikaw ay maging tulad ng isang walang pananagutan na tao. Binigyan kita ng aking mahalagang pagkakataon, paano mo ito maitatanggi? Panipi. Umungol si Daniela, ang kanyang mukha na puno ng belligerence. Alam mo ba kung gaano ako pagod na maibalik ka sa nag-iisa kagabi? Humingi ako ng 2 silid ngunit may magagamit lamang. Tumahol siya. Napapagod na ako at binalak na magpahinga pagkatapos maligo. Ngunit sa oras na iyon, naisip mo na ako ang iyong asawa, at ikaw, binabaliwala mo ako. Sabi niya sa isang humihikbi na tono. Hindi makaya ni Jackie na makita ang isang batang babae na umiiyak. Sa takot na makita si Daniela na umiyak, agad siyang naaliw sa kanya at ang kanyang tono ay puno ng gulat. Huwag, mangyaring huwag umiyak. Hindi ko ito ibig sabihin. Ako lang. Iniisip ko lang na ilang taon na akong mas matanda kaysa sa iyo, at hindi ka lasing sa oras na iyon, kaya maaari mo akong itulak.
Panipi. Itinaas ni Daniela ang ulo at hinarap si Jackie. Kinagat niya ang kanyang kaakit-akit na rosas na labi at nagpout, ngunit, wala akong pakialam sa iyong edad. Gusto kita, iyon lang. Bukod, naubos na ako pagkatapos dalhin ka pabalik sa silid at medyo tipsy din ako sa oras na iyon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kita itinulak. Panipi. Bamantong hininga. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ipinangako ko sa asawa ko na mamahalin ko lang siya. Ngunit ngayon kaming dalawa, buntong hininga. Bukod dito, napakabata mo pa rin. Panipi. Tumingin si Jackie kay Daniela na 6 o 7 taong mas bata kaysa sa kanya at nakaramdam ng masama sa nangyari. Sa pagkakataong ito ay pinukaw niya ang malaking problema. Ngunit, kahit gaano kahirap sinubukan niyang alalahanin, wala siyang maalala. Ang mga imahe lamang sa kanya na umiinom, at mas maraming pag-inom ang tumakbo sa kanyang isipan. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng nahihilo at kalaunan ay dinala ng isang tao sa kanyang likuran. Ngumiti si Daniela, tinitingnan ang napahiya na mukha ni Jackie. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ang nagawa ay tapos na, hindi ito maaalis ngayon. Ako ngayon ang iyong kasintahan. Ngunit huwag mong sabihin muna sa iyong asawa ang tungkol sa amin. Maghintay hanggang malapit na kami sa isa't isa pagkatapos ay sasabihin namin sa kanya. Inaliw siya ni Daniela, sinubukan ang kanyang makakaya na hindi tumawa. Tumingin si Jackie Daniela at sumagot, ngunit, hindi ito magiging pata sa iyo ngayon. Itinago ni Daniela ang kanyang pagtawa sa tseke, sinusubukan na huwag sumabog sa pagtawa. Hoy, hey, okay lang. Hanggat tinatrato mo ako ng mabuti sa hinaharap, hindi ako makatarungan. Naglagay si Daniela ng isang solemn na tono at tinapik ang balikat ni Jackie upang aliwin siya. Tumahimik si Jackie ng mahabang panahon bago pa man niya sinabi kay Daniela, kung gayon, pagkatapos ay sa pagbalik namin sa puting pamilya, sasabihin mo sa lahat na ikaw ang aking kaibigan, okay? Buntong hininga. Hindi ko naisip ang tungkol sa kung paano sasabihin ito kay Selena. Panipi. Sinipa ni Jackie ang kanyang sarili dahil sa sobrang lasing at gumawa ng gayong tanga na pagkakamali. Binalaan pa siya ni Daniela na huwag uminom ng alak ng mabilis noon. Gayunpaman, puno siya ng kanyang sarili sa oras na iyon, na iniisip na ang kanyang pagpapaubaya sa alkohol ay mabuti, kaya't hindi niya pinansin ang babala ni Daniela. Ngayon kailangan niyang umani ng kanyang inihasik. Walang problema. Sa pagtingin sa mga linya na lumilitaw sa pagitan ng mga browser ni Jackie, ngumiti si Daniela. Tumayo siya pagkatapos at pumunta sa banyo upang magbago. Umupo si Jackie sa gilid ng kama at naninigarilyo ng isang sigarilyo, sa pag-asang pakalmayan nito ang kanyang panik na kaluluwa. Naghintay siya hanggang sa tapos na si Daniela ay naghuhugas lamang pagkatapos ay nagpunta din siya upang hugasan din. Nang tumayo siya sa harap ng salamin sa banyo, tiningnan ni Jackie ang kanyang mga pisngi, ang mga pulang lipstick na marka ay nakaprint sa kanyang pisngi. Tapos na ako para sa mukhang kagabi na ginawa namin talaga. Ano pa, si Daniela ay isang batang babae pa rin. Kung inalis ko ang responsibilidad, papatayin ako ng ulo ng pamilyang Cabello, di ba? Bamantong hininga si Jackie. Kabanata 1246. Si Jackie ay hindi nagsalita. Wala siyang magagawa ngayon, maaari lamang niyang isara ang kanyang sarili, sinusubukan na huwag isipin muna ito, at inaasahan na magkaroon siya ng pagkakataon na ipaliwanag kay Selena sa lalong madaling panahon. Pagkatapos maghugas, sumakay ang dalawa sa kabayo ng dragon ng dugo at tumungo patungo sa direksyon ng pangunahing tirahan ng puting pamilya. Gayunpaman, sa oras na ito ang pakiramdam ng awkwardness ay iniwan si Jackie nang hawak niya ang baywang ni Daniela mula sa likuran ng kabayo. Marahil, ito ay dahil sa nangyari kagabi na naging madali si Jackie. Sa kabaligtaran, naramdaman niya na si Daniela ay matigas at awkward sa harap niya. Ang kanyang mga pisngi ay hinalikan na rosas, at ang kanyang pamumula ay pinalawak sa ugat ng kanyang mga tainga. Di nagtagal, dumating ang dalawa sa ilalim ng bundok at pareho ang tumayo sa kabayo. Batang Master Jackie. Ang dalawang bodyguard sa gate ay nabigla sa maagang pagbabalik ni Jackie. Si Jackie ay dapat na bisitahin ang maraming mga pamilya ng White Branch sa pamamagitan ng kanyang sarili upang pumili ng mga batang masters upang makarating sa pangunahing puting pamilya. Ngunit paano siya babalik sa loob lamang ng 20 araw? Bukod dito, ibinalik niya ang isang magandang babae. Ang pinakagulat sa kanila ay ang dalawa ay sumakay sa isang kabayo ng magkasama. Ito ang pangatlong batang may bahay ng pamilyang Cabello. Nangyayari lamang ito na sinasadya kung sinalubong siya at naisave siya mula sa mga kamay ng mga brigands. Nais niyang pumunta upang bisitahin din ang puting pamilya, iyon ang dahilan kung bakit kasama niya ako. Panipi. Pinakawalan ni Jackie ang mga tuyong ubo, sinusubukan na takpan ang kanyang napahiya na mukha. Ang dalawang bodyguard ay nakuha sa bagong piraso ng impormasyon na ito.
Ang magandang babaeng ito sa harap nila ay talagang ang maalamat na beauty queen ng pamilyang Cabello. Ang tao sa katotohanan ay mas nakamamanghang kaysa sa mga pagdinig. Maaari ba kitang pag-abala na kunin ang kabayo na ito upang magpahinga at pakainin siya ng maayos? Hindi ko siya sasakay sa mahabang panahon. Panipi. Nagbim si Daniela at ibinigay ang kabayo sa isa sa mga bodyguard. Si Jackie ay Daniela at ipinakilala sa isang seryosong tono, Miss Daniela, ang aming tirahan ay hindi maluwang at kasing laki ng iyong pamilyang Cabello. Hayaan mo akong dalhin muna upang makilala ang aking ama. Panipi. Hehe, okay lang. Tingnan ko ang lugar na ito. Ang tanawin ay walang humpay na katangi-tangi, hindi masama sa lahat, at ang espiritual na enerhiya na nakapalibot sa iyong tirahan ay siksik din. Hindi nakakagulat na ang White family ay nakabuo ng maayos at mabilis sa mga nakaraang taon. Panipi. Daniela chuckled. Sinundan niya ang bilis ni Jackie, naglalakad patungo sa tuktok ng bundok. Pagkatapos lamang na makarating sa parisukat na kalahati ng bundok, tumakbo si Jackie kay Kylie na naglalaro kasama si Lana at ang iba pa. Nakaramdam siya ng isang biglaang pagsulong ng kaligayahan sa pinangyarihan sa harap niya. Kylie. Siya beamed. Hinawakan ni Kylie ang ulo. Ang kanyang maliwanag at napakatalino na malalaking mata ay agad na naiilawan. Tatay. Lumaktaw siya kay Jackie. Bumantong hininga. Ang fella na iyon ay sa wakas ay bumalik. Panipi. Ngumiti si Fiona nang makita niya si Jackie sa parisukat. Gayunpaman, matapos niyang mapansin ang pagkakaroon ng ibang tao na nakatayo sa tabi ni Jackie, isang kaakit-akit at kaibig-ibig na babae, ang kanyang mga browser ay agad na nag-snap. Sino ang babaeng iyon sa tabi ni Jackie? Paano siya bumalik kasama si Jackie? Ang babaeng ito ay mukhang isang vixen. Huwag mong sabihin sa akin na natagpuan ni Jackie ang kanyang sarili bilang pangalawang asawa. Panipi. Agad na tumugon si Lana, hindi iyon posible. Si Jackie ay hindi isang kalasman. Bukod dito, hindi ko pa nakita ang babaeng ito, at dahil kasama niya si Jackie, sa palagay ko dapat siya ay isa sa mga masters na pinili ni Jackie mula sa mga pamilyang sangay. Napahamak lang siya kasama si Jackie. Panipi. Oo, may katuturan. Tumanggo si Fiona, pagkatapos ay muli siyang nag-furrow at sinabing, ang babaeng ito ay isang likas na kagandahan, hindi ba? Hindi maiwasang tumingin si Lana sa direksyon ni Daniela matapos marinig ang papuri ni Fiona para sa babaeng iyon. Hindi alam kung bakit, si Lana ay nakakaramdam ng mapait, at marahil ay nagseselos, sa kanyang puso. Ang babaeng ito ay mukhang mas bata kaysa sa kanya, mas maganda kaysa sa kanya at ang kanyang balat ay mas madulas at mas makinis kaysa sa kanya. Nainggit siya. Hehe. Kylie, namimiss mo ba si tatay? Panipi. Kabanata 1247. Kinuha ni Jackie si Kylie na tumakbo sa kanya at nagtanim ng halik sa kanyang pisngi, ang kanyang pagkilos ay puno ng pag-ibig at dote. Ma'am. Pinutok ni Kylie ang kanyang ulo at sinabi sa isang bata na tono, sinabi ni mommy na hihilingin niya sa iyo na dalhin ako sa bayan sa ilalim ng bundok upang magsaya kapag bumalik ka. Haha, sige, sige. Kukunin ko sina Little Kylie at mommy na pumunta sa bayan at maglaro ng magkasama ngayong gabi. Panipi. Si Jackie ay napalakas ng buong puso. Ito ang iyong anak na babae. Ang cute niya at maganda. Panipi. Si Daniela, na nakatayo sa tabi ni Jackie, ay hindi maiwasang mapangiti sa mapagmahal na pagpapalitan sa pagitan ng ama at ng anak na babae. Yup. Ang pangalan niya ay Kylie. Ngumiti si Jackie. Hinawakan niya si Kylie sa kanyang mga bisig at tumakbo sa direksyon ni Lana, Fiona, at iba pa. Well, hindi na kailangang sabihin, ang magandang babaeng ito, siya ang iyong asawa, tama ba ako? Siya ay talagang may isang mahusay na figure. Panipi. Bago maipakilala ni Jackie ang iba kay Daniela, pinag-aralan niya si Lana at binigkas ng isang ngiti na nakalagay sa kanyang mukha. Agad na lumiwanag ang mga espiritu ni Lana, at ang kanyang pisngi ay naging pula. Hindi ako asawa, ako ang kanyang alagad. Ang pangalan ko ay Lana. Mabilis niyang ipinaliwanag. Matapos ang paliwanag, tiningnan ni Lana si Jackie at tinanong, Master, at ang batang babae na ito. Noon lamang nakangiti si Jackie at ipinakilala si Daniela. Ito ang pangatlong batang may bahay ng pamilyang Cabello, Daniela Cabello. Ang pamilyang Cabello, isa sa 8 pamilya ng Anino. Panipi. Matapos marinig ang mga salita ni Jackie, ang sorpresa ay lumitaw sa mukha ni Lana. Paano niya naiisip na alam ng pangatlong batang babae na si Cabello si Jackie at sinundan siya pabalik sa puting tirahan? Bukod dito, mukhang malapit sila. Tila ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay mabuti. Oo, tama ka, Panipi. Narinig ko na ang asawa ni Jackie ay ang reyna ng kagandahan. At nang tumingin ako sa iyo, naisip kong asawa mo siya.
Hindi ko inaasahan na ang kanyang alagad ay magiging isang kagandahan din. Hehe. Ang puting pamilya ay may maraming magagandang kababaihan, ipinapalagay ko. Kumalas si Daniela at nagpatuloy. Halos hindi maitago nila na ang kanyang kasiyahan matapos marinig ang tame time na papuri ni Daniela para sa kanya. Wala ako malapit sa isang kagandahan. Narinig ko na ang pamilyang Cabello ay may 3 magagandang anak na babae na kilala bilang 3 ginto. Mga bulaklak, lahat sila ay sikat sa kanilang kagandahan. Sa palagay ko ang mga nakatira lamang sa secular na mundo ay hindi alam ang iyong presensya. Maraming mga pamilya ng anino ang masigasig na matugunan ang anuman sa iyo. Panipi. Sa kabilang banda, ngumiti si Jackie sa palitan at lumapit kay Fiona, "Ma, kumusta ka?" Lahat ng bagay dito. Panipi. Tumawa si Fiona bilang kapalit. Siyempre, maayos ang lahat. Bagaman kami ni Andrew ay medyo matanda na upang simulan ang pagsasanay sa martial arts, narinig ko mula sa aming mga in-law na ang lugar na ito ay puno ng espiritual na enerhiya. Kaya, kung nakatira tayo dito sa buong taon, maaari tayong mabuhay hanggang sa katandaan. Siya chuckled at pagkatapos ay nagpatuloy, "Oh yeah, ang pamilyang Taylor ay dumating din dito at mahal ng lahat ito, lalo na ang iyong lolo na si Taylor. Plano niyang magretiro dito at hindi iwanan ang lugar na ito." Panipi. Huminto ang puso ni Jackie ng ilang mga beats matapos pakinggan ang mga salita ni Fiona. Isang hindi kasiya siyang hitsura na kumala sa kanyang mukha. Si Fiona at Andrew ay kanyang sariling biyenan, sa makatuwid ay lohikal pa rin na dalhin sila rito. Ngunit kakaiba ang magdala ng matandang master na si Taylor at ang iba pang mga Taylors dito. At pinapayagan ito ng aking ama. Sumimangot si Jackie at nagtanong. Pinutok ni Fiona ang ulo. Oo, hiniling pa niya sa kanyang mga tauhan na magtayo ng bahay doon para sa ilan sa pamilyang Taylor na manirahan. Sinabi ng iyong ama na dahil wala sa atin, hindi ito magiging isang malaking pakikitungo. Bukod, kung ang ilan sa mga batang martial artist ng pamilyang Taylor ay nais na mapabuti ang kanilang katayuan, makakatulong sila upang linisin ang kanilang mga katawan upang mas mahusay silang sanayin. Novel drama. Tita, gusto mo ba tiyuhin na sanayin din? Biglang nagambala ang boses ni Daniela sa pag-uusap. Matapos marinig ang palitan, si Daniela, nang hindi kumikislap sa kanyang mga mata, lumapit kay Fiona at nag-pop ng tanong. Ito ay isang gintong pagkakataon upang mangyaring ang kanyang hinaharap na biyenan. Kung nagustuhan nila siya at masaya sa kanya, marahil ay magsasalita sila para sa kanya sa hinaharap, kung gayon mas malamang na tanggapin siya ni Selena. Kabanata 1248. Siyempre, nais naming sanayin. Maganda ito kahit na ang mga elementong martial artist. Hindi bababa sa aming mga katawan ay lalakas at hindi mahuli ang isang malamig o madaling magkasakit. Pagkatapos ng pagsasanay, ang pangkalahatang pagkatao ay tiyak na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Panipi. Ngunit, pinakawalan ni Fiona ang isang mapait na ngiti at sinabing, sa kasamaang palad, sinabi ni Jackie na matagal na nating naipasa ang edad ng pagiging isang martial artist. Kapag ikaw ay matanda, hindi ka maaaring sanayin at maging isang martial artist. Hindi lamang ito tungkol sa talento ng martial kundi pati na rin tungkol sa aming dating katawan, hindi ito makatiis sa proseso ng paglilinis. Panipi. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, si Daniela ay nakangiti sa kanila. Well, mayroong isang paraan para sa inyong dalawa na sanayin at maging martial artist. At alam ko kung paano. Panipi. Hindi mapigilan ni Jackie ngunit humuhugas sa impormasyon. Imposibleng. Ano ang iba pang mga paraan na kailangan mong gawin ang mga ito sa martial artist? Panipi. Seryoso ka ba? Kamanghamanghang iyon. Miss Cabello, mayroon ka bang paraan? Magaling talaga kung maaari nating sanayin at maging isa. Panipi. Nadama ni Andrew ang isang sinag ng sikat ng araw ay bumaha sa kanyang dating kaluluwa nang marinig niya ang mga salita ni Daniela. Tanong niya na may kaguluhan na nakalagay sa kanyang mukha. Tumango muli si Daniela upang kumpirmahin sila, sa parehong oras, igulong ang kanyang mga mata kay Jackie. Sok. Jackie, hindi mo naranasan ang lahat sa mundong ito, mayroon ka. May isang ipinagbabawal na pool sa pamilyang Cabello. Ang tubig sa loob ng ipinagbabawal na pool ay isang tunay na kayamanan. Pinapayagan ng kayamanan na ito ang luma o mga taong walang kakayahang sanayin upang maging isang martial artist. Ang tubig na ito ay tinatawag na buto ng paglilinis ng buto. Ang tao ay kailangang uminom lamang ng isang maliit na paghigop ng tubig na ito, at ang kanyang katawan ay linisin at linisin. Ang mas kamangha-mangha ay walang mga epekto at sakit sa lahat. Panipi. Natuwa ang tuwa sa pamamagitan ng Jackie tulad ng isang kometa. Totoo ba iyon? Ang pamilyang Cabello ay may tulad na kayamanan. Ito ay talagang wala sa aking inaasahan.
Kaya, nangangahulugan ba na kung ang aking ina ay humihigop ng tubig na ito, makakapagsanay siya at maging isang martial artist? Panipi. Ang iyong ina ay pangkaraniwan din. Isang tahimik na kagalakan na kumalat sa pamamagitan ng Daniela nang marinig. Napangiti siya sa loob. Kung iyon ang kaso, hindi ba nangangahulugang magagawa niya rin ang ina ni Jackie? Pagkatapos ng lahat, ang ina ni Jackie ay magiging kanyang hinaharap na biyenan. Oo, ang aking ina ay pangkaraniwan ngayon. Inaasahan kong maaari siyang sanayin at maging isang martial artist o marahil isang grandmaster sa hinaharap. Pagkatapos iyon ay magiging kahanga-hanga. Panipi. Ang isang mapait na ngiti ay gumapang sa mukha ni Jackie. Ang tubig sa paglilinis ng buto dahil ito ay isang kayamanan ng pamilyang Cabello at nasa ipinagbabawal na lugar, natatakot ako na hindi mo ito makukuha, di ba? Bukod, ang tubig na ito ay masyadong mahalaga, hindi dapat marami dito, di ba? Panipi. Sumilip si Daniela kay Jackie at tumugon ng may malabong ngiti, huwag kang mag-alala. Sa katunayan, ang tubig na ito ay napakahalaga, kahit na nais ng iba, hindi ko ito ibigay. Ngunit dahil na-save mo ang aking buhay, at ngayon ay itinuturing na mabuting kaibigan, kukunin ko ito para sa iyo. Kahit na kailangan kong magnakaw ito, kukunin ko ito para sa iyo. Panipi. Hindi magandang ideya na magnakaw ka. Bakit hindi mo subukan na tanungin ang iyong ama kung handa siyang mag-extra sa iyo? Kung hindi ito posible, kalimutan mo lang ito, hindi ko nais na ikaw ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Panipi. Nagbigay ng ilang mga saloobin si Jackie sa bagay na ito at nagsalita ng isang nakasimangot. Gayunman, si Fiona na nakatayo sa tabi niya narinig ang mga salita ni Jackie at ang kanyang mukha ay agad na naging hindi maganda. Nagpunta siya at binaril si Jackie ng isang nakamamatay na sulyap, anong bagay na walang kaparerekon ang iyong pinipiga. Matapos mabigkas si Jackie, agad siyang lumapit kay Daniela na may masamang ngiti. Miss Cabello, walang ganap na mali tungkol dito. Ang kayamanan na ito ay kabilang sa iyong pamilya, kahit na kinuha mo ang ilan dito. Kapag walang naghahanap, tama rin. Ikaw ang pangatlong batang babae na si Cabello, kumuha ka lamang ng isang bagay mula sa iyong pamilya, hindi ito maituturing na pagnanakaw, di ba? Dahil ang kayamanan na iyon ay nagmula sa iyong pamilya. Hinawakan ni Fiona ang mga kamay ni Daniela sa kanyang mga palad at hinikayat siya sa tame time na tono. Tumahimik sandali si Fiona bago siya magpatuloy, gayon din, kahit na matapos mo ito, hindi alam ng iyong ama at ang iba na ikaw ang kumuha nito, di ba? Kung hindi nila alam ang tungkol dito, sigurado, wala silang magagawa tungkol dito, at hindi ka rin nila masisisi. Panipi. Nagpalitan sina Jackie at Lana sa gilid, hindi alam kung ano ang sasabihin. Kung ang isang tao ay kumuha ng isang bagay kapag walang sinuman, hindi ba ito itinuturing na pagnanakaw? Paano maiiwasan ni Fiona ang ilang hindi makatwirang loika? Kahit na ang kayamanan ay kabilang sa pamilyang Cabello, hindi ito isang ordinaryong bagay. Ang tubig na iyon ay maaaring isaalang-alang bilang isa sa pinakamahalaga at hindi mabibili na kayamanan sa mundong ito. Kung ang kayamanan na iyon ay dadalhin sa isang auction, maaari itong palitan ng maraming mga high-grade na masiglang bato at materyales. Oo, Auntie, tama ka talaga. Napangiti si Daniela, ngunit tiniyak pa rin niya ang madla, tiya, huwag kang mag-alala tungkol dito. Pupunta ako para sa iyo para sa inyo kahit na ano. Tunay na hindi ito marami, ngunit ito ay sapat na para sa ilang mga tao. Isipin lamang ito bilang isang payback para sa pag-save ni Jackie ng aking buhay. Panipi. Hihihi. Oo, tama ka. Ikaw ay isang mabuting bata na marunong magpakita ng pasasalamat. Panipi. Kabanata 1249. Ang kagalakan ni Fiona ay nagbukas tulad ng isang bulaklak at ang kanyang bibig ay nakangiti sa isang ngiti. Tama, ikaw at si Jackie ay mabubuting kaibigan, kaya tuwing may oras ka, dapat kang pumunta sa puting pamilya upang magkasama. Tretuhin mo lang ito bilang iyong sariling tahanan, madalas na bisitahin kami. Panipi. Ma, ano ang pinagsasabi mo? Ang pamilyang Cabello ay talagang hindi sa isang magandang termino kasama ang puting pamilya. Hindi sa palagay ko naaangkop ang gayong alok ngayon. Panipi. Si Jackie ay hindi nagsasalita sa pag-uugali ni Fiona. Pinaalalahanan niya ito. Si Daniela, sa kabilang banda, ay gamulong sa mga mata kay Jackie at walang humpay, hindi ba ako makakasama sa anumang oras din? Si Jackie ay nakatali muli sa dila. Maliban sa iyo, syempre. Ngumiti siya ng awkwardly. Pinag-aralan nila na ang eksena sa harap niya, hindi niya maiwasang sumimangot ng bahagya. Bakit niya naramdaman na natatakot si Jackie kay Daniela? Ito ba ang kanyang ilusyon o iba pa? Jackie, bumalik ka na. Sa oras na ito, si Joanne, na naglalakad kasama si Nash, ay lumapit sa grupo. Oo, nanay.
Akala ko magsisimula ang kompetisyon sa lalong madaling panahon, kaya bumalik ako ng maaga para doon. Panipi. Tumugon si Jackie, nakangiting. Ito, hindi ba ito ang pangatlong batang may bahay ng pamilyang Cabello? Daniela Cabello, di ba? Maaari ko bang malaman kung bakit ka narito sa tirahan ng puti? Panipi. Mabilis na nakilala ni Nash si Daniela ng pamilyang Cabello. Ang kanyang mga mata ay puno ng sorpresa ngunit sa lalong madaling panahon ng ilang mga linya na nabuo sa pagitan ng kanyang mga browser. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Cabello ay hindi sa mabuting termino sa puting pamilya. Bakit siya dinala ni Jackie dito? Master White. Tumingin si Daniela kay Nash at isang pahiwatig ng sorpresa na sumiklab sa kanyang mga mata. Kakaiba. I heard that Master White, you've gotten some strange disease and couldn't even get off the bed now, right? Ngunit nakikita ko na mukhang malusog ka, at ang iyong espiritu ay mabuti. Panipi. Si Daniela ay lumabas sa pamilyang Cabello ng higit sa isang buwan at tila, wala siyang natanggap na balita tungkol sa mga bagay na nangyari sa puting pamilya, hindi sa banggitin ang insidente tungkol sa mutiny ng ikatlong elder at Lily Lagorio. Kung siya ay manatili sa pamilyang Cabello sa lahat ng ito, malalaman niya ang balita. Gayunpaman, abala siya kasama si Jackie sa pagpili ng mga master sa mga pamilyang White Branch, kaya't hindi siya lubos na may kaalaman sa balita. Ngumiti si Nash, hehe, salamat sa aking anak na hindi lamang nagtataglay ng malakas na katapangan ng labanan ngunit nakakakuha din ng mahusay na mga kasanayan sa medikal at kaalaman. Pinag-aralan niya ang aking kalagayan at gumawa ng isang antidote para sa akin. Panipi. Lumingon si Daniela kay Jackie at pagkatapos ay gulong pabalik sa Nash. Maghintay, ano ang ibig mong sabihin? Si Jackie ba ang anak mo? Siya ay anak ni Master White. Huminga ng hininga si Daniela. Hahaha. Oo, siya ang aking anak, ang aking pinakamahusay na anak na lalaki at ipinagmamalaki ko siya. Siya rin ang tagapagmana sa pinuno ng pamilya ng puting pamilya. Panipi. Bulalas ni Nash sa kanyang mukha na puno ng pagmamataas at kasiyahan, na parang ang kanyang anak na lalaki ay hari ng mundo. Kabanata 1250. Ano ang mali? Hindi mo alam na anak ko si Jackie. Panipi. Itinaas ni Nash ang isang kilay, nalilito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Sinundan ni Daniela ang kanyang anak na bumalik sa puting pamilya, ngunit hindi niya alam na si Jackie ang kanyang anak. Parang ang batang ito ay walang masamang kaisipan. Marahil, alam ni Jackie na siya ay mabait at walang masamang pag-iisip, pagkatapos ay pinayagan niya siyang sundan siya. Hindi ko alam. Hindi niya sinabi sa akin. Panipi. Inilunsad ulit ni Daniela ang mga mata kay Jackie. Maghintay ng isang minuto. Wala ka lamang isang anak na lalaki, na tinawag na Lance White. Panipi. Miss Cabello, ipapaliwanag ko ito sa iyo ng personal nang malaya ako mamaya. Kung tungkol sa kung bakit hindi ko sinabi sa iyo na ako ay anak ng ulo ng pamilya, dahil hindi mo rin ako tinanong. Panipi. Nagbigay ng ngiti si Jackie at sumagot. Si Daniela ay nag-short, akala ko na baka anak ka ng ilang nakatatanda o patronom. Hindi ko inaasahan na ang iyong background ay talagang marangal. Panipi. Sa pamamagitan ng paraan, Miss Cabello, maaari ko bang malaman kung bakit ka napunta upang bisitahin ang puting pamilya? Pinagsalita ni Nash ang mga pagdududa sa kanyang isip na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Ito ay nangyayari lamang na nakatagpo ako ng ilang malakas na B***starred sa aking paglalakbay, kinuha nila ako at ang batang master na si Jackie ay iniligtas ako sa kanilang mga kamay. Bukod dito, nag-usisa ako tungkol sa kung nasaan ang puting pamilya, kaya sinusunod ko siyang tumingin. Bumalik si Daniela. Nang bumaba ang huling salita, sinaksak ni Daniela ang kanyang palad at dalawang pangalawang baitang na elementong damo ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanila si Nash at sinabing, Master White, ito ang una kong pagbisita sa White family at hindi ako naghahanda ng anumang magandang regalo. Ito ay ilan lamang sa mga maliliit na regalo, sana ay gusto mo ito. Panipi. Pangalawang grade elementong espiritual na damo. Ang dalawang matatanda na nakatayo sa tabi ni Nash ay naganap ng malakas at ang kanilang mga mata ay naiilawan sa hitsura ng masiglang damo. Hinaplos nila ang kanilang mga mata, nagtataka kung mali ang nakita nila. Ang first grade premium na masiglang damo ay itinuturing na isang medyo mataas na antas ng kayamanan at isang bihirang isa, ito ay angkop para sa mga artista na nasa antas ng demigod o marahil sa mga nasa unang yugto ng antas ng tunay na Diyos. Tulad ng para sa pangalawang baitang na elementong espiritual na damo, ang enerhiya ng chi sa loob ay maraming beses na higit pa kaysa sa first grade premium na masidhing damo. Ang ganitong kayamanan ay ganap na hindi ka panipaniwala. Ang mga matatanda ay bumulusok sa pangalawang grade na damo. Ito ba ay pangatlong batang may bahay na si Cabello na medyo mapagbigay?
Maaari lamang siyang magbigay ng isang tangkay ng masiglang damo, ngunit nagbigay siya ng 2. Ito ay masyadong mapagbigay sa iyo. Miss Cabello, ang gayong kayamanan ay masyadong mahalaga na gawin. Panipi. Inisip ni Nash na ang masidhing damo ay masyadong mahalaga at mamahaling tanggapin. Umiling-iling siya, tumangging kunin sila. Oh no, kung hindi mo ito tatanggapin, nangangahulugan ito na tumingin ka sa pamilyang Cabello. O lihim mong iniisip na ang regalo ay masyadong maliit. Panipi. Nagpout si Daniela at nagbigay ng isang galit na ekspresyon sa kanyang mukha ng may layunin. Nash sweated na may awkwardness. Ang batang maliit na babaeng ito ay medyo masyadong domineering, hindi ba siya? Paano niya talaga magagamit ang isang provocative na pamamaraan sa Nash? Si Jackie, sa kabilang banda, ay nag-chok. Ama, tanggapin mo lang ito. Kinakatawan din nito ang katapatan ni Daniela. Panipi. Sige na, kukunin ko ito. Salamat. Panipi. Nagbigay ng mainit na ngiti si Nash, at pagkatapos lamang ay kinuha niya ang masiglang damo. Lumingon si Jackie kay Joanne at sinabing, Ina, sinabi ni Daniela na ang pamilyang Cabello ay may kayamanan na nagpapahintulot sa mga tao na sanayin at maging isang martial artist nang walang anumang mga epekto pagkatapos uminom nito. At makakahanap siya ng isang paraan upang makuha ito para sa iyo, at para din sa mga biyenan. Panipi. Ano, seryoso ka ba? Ngunit okay lang na kunin ito. Panipi. Ang mga salitang nakataas sa mood ni Joanne sa isang instant at nakaramdam siya ng pagkahilo sa tuwa. Inisip niya ang gayong kayamanan ay dapat na nagkakahalaga ng maraming. Ang puting pamilya ay hindi kahit na nagtataglay ng ganoong kayamanan, tanging ang pamilyang Cabello ang mayroon nito. Talagang hindi niya alam kung paano pasalamatan si Daniela sa gayong kayamanan. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.